Maray na ramrag, mga bes. Sino dito mga taga Bicol? O, pamilyar kayo dito sa pagkain na to? Ang tawag dito ay pansit bato. Hindi ito pansit Canton bes, kung hindi pansit stone. Nung isang araw kasi, nagtinda yung kaklasiko ng pansit bato. Kaya dali-dali ako nag-PM sa kanya para bumili ng 1 kilo. At hindi lang yan mga bes, binigyan pa ako dito ng pili nuts. Kaso nga lang, iluluto ko pa ito mga bes. First time kong natikman itong pansit bato na to nung nadestino ako doon sa Bato, doon sa Camarines Sur. At talagang nung natikman ko, wala siyang kasahog-sahog. Pero in fairness mga bes napakasarap siya kahit walang sahog. Kahit na parang lutong adobo lang siya. Pero yung lasa niya talagang masiram. Napakasarap bes. Yan nung nakita ko sa online na may nagbibenta nitong pansit bato na to. Siyempre, hindi na ako nagdalawang isip dahil nga namimiss ko. Namimiss ko yung luto ng mga Bicol. Lalong-lalo na yung ginataan na santol ay best. The best yung mga lutuin ng mga taga Bicol. Ay nako. Lahat na yata ng luto nila talagang may halong gata. Pero talagang masarap. Masarap silang magluto bes. Saka hindi lang yun bes yung mga presyo nila doon, mura lang. Kaya nagtataka ako bakit ang mura naman ng presyo. Pero nung nadestino kasi ako doon, mga 2010 yata yun. Nakalimutan ko na kasi medyo matagal-tagal na rin medyo mura pa siguro ang bilihin noon. Pero ewan ko lang ngayon mga bes kasi simula nung nagkasakit ako, hindi na ako nag-work doon sa amin sa pinagtatrabahuan ko. Kaya nandito na lang ako sa bahay. Eto, nagluluto at saka nag-business na lang ng small business na food bilao. Yun na lang yung trabaho ko, bes. Madali lang naman iluto itong pansit bato, bes. Para ka rin naman nagluluto ng pansit. Pansit gisado, pansit canton, ganun. Same lang sila ng pagluluto. Ang pagkakaiba lang kasi, yung canton nito, yung pansit niya, talagang medyo malasa yung pansit canton niya. Pero ang tawag dito, pansit bato nga. Akala ko nga nung una, rock ito or stone. Hindi pala, pansit canton ito. Pansit canton, may pagkakahawig sila, bes. Kaso nga lang, sabi ko sa'yo, iba yung lasa nung canton nila, mga bes. At talagang ang pagluto nito, talagang medyo may sabaw-sabaw. May sabaw-sabaw ng kaunti. Tapos, mga bes, napansin ko, pag kumakain sila ng pansit bato, instead na kalamansi yung ilalagay nila na pampaasim, suka! Suka yung nilalagay nila dito sa pansit canton. Pero nung sinubukan ko naman na lagyan ng suka yung aking pansit bato, masarap siya bes in fairness. Pero mas prepared ko pa rin yung kalamansi. Pero kanya-kanya naman tayo ng taste. Kaya kung gusto mong matikman ng pansit bato ng mga Camarines Sur, bumili ka bes. Siya nga pala 100 pesos ang 1 kilong pagkakabili ko nito. So ayun lang bes, share ko lang, ingat, God bless, bye! Wow, masarap pala. Masarap pala itong pansit bato galing ng Bicol. Masarap ay.